Where's my father? Muling nabuhay ang galit ko sa aking ama. Hindi naman ito naging ama sa aming magkapatid. Ito at ang mommy namin ang naglagay ng trauma sa aming magkapatid. Sapat nang malaman mong buhay pa siya. Hindi ko masasabi sa iyo kung nasaan siya. As of now, buhay pa siya. Siya din ba ang dahilan kung bakit nabaril si Ashley? That's right. Ano dapat kong gawin? Tanong ko rito. Ipagpatuloy mo ang trabaho mo. Pagbutihin mo ang negosyo mo. Ayusin mo ang buhay mo. Huwag mo nang dagdagan ng trauma ng kapatid ko. Pwede ko ba siyang makausap? Tanong ko rito. Not now. Pero gusto kitang isama dahil may susunduin ako sa airport bukas ng umaga. Tanong ko rito pero nagkibit balikat lang ito sa akin. Mr. Uncle! Tili ng batang tumakbo patungo sa direksyon namin. Nalaki ang aking mata nang makita ang batang tumawag sa akin ng ganoon. Sa gulo ng isip ko ay nawaglit sa isip kong may anak nga pala si Ashley. Anak ba namin ito? Hindi pa man nasasagot ng isip ko ang tanong na iyon ay napatingin ako sa batang palapit na rin sa amin. Of course natatandaan ko ang batang ito. Ito yung bata sa Master's Restaurant na inilalayan ko sa banyo. What is the meaning of this? Nalilitong ani ko kay Boss H. Twins. Tipid na ani Boss H sa akin. Ang batang lalaki na titig sa akin ay mas piniling lumapit sa Uncle Hendrix nito at nagpakarga. Buti sumama ka, Mr. Uncle. Balambing na ani Syke. Para akong nahihilo. Humarap ako kay Boss H at agad na ipinasa rito sa Syke. Nagtataka man ay agad namang kinuha ng lalaki ang bata bago pa ako tuluyang matumba. Uncle H, ano po nangyari sa kanya? Magigising pa po ba siya? Dahan-dahan ako nagmulat ng mata. Agad na tumambad sa akin ang maamong mukha ni Syke na nakaupo sa tiyan ko. Nasa mukha nito ang curiosity habang titig na titig sa akin. Oh, you're awake na? Magiliw na ani ng bata. Magiging suki pa ata ako ng ospital. Ang dami kasing biglang pangyayari sa buhay ko tapos yung ma-realize na ang kakambal ni Syke na lalaki ay kamukha ko. Tapos ibig sabihin lang noon ay anak ko ang kambal na ito. Hindi kinaya ng utak ko iyon. Humakbang si Boss H na karga si Anshil. Nakayakap sa leeg na lalaki at nakatago ang mukha nito na waring nahihiya sa akin. Ano ko ba sila? Gusto kong makatiyak. Tumango lang si Boss H. Di ako magagalit siya dahil pinangunahan ko na siya. Pero matigas ang ulo ng kapatid ko at tiyak na kapag nakakuha ng tiyempo ay mawawala na naman siya. Ikaw na bahala sa kanya. Suyuin mo kahit pa ayaw ko na sa'yo. Ano pong pinag-uusapan niyo? Curious na tanong ng bata. Nothing. Say hi kay Daddy. Udyok ni Boss H sa dalawang bata. Daddy? No, he is my Mr. Uncle. He's not my father, Uncle. Nanulis ang usong ani ni Syke. Gusto mo ba siyang maging daddy? Tanong ni Boss H. Yes. Yes na yes. Napapapalakpak pa ito. Naluluhang pinagmasdan ko ang bata. Kaya palang gaan-gaan ng loob ko rito eh. Mommy, nasan po mga bata? Worried na tanong ko kina Mami nang dumating ang mga ito na hindi kasama ang kambal. Naganda pa naman ako para salubungin ang mga ito. Naligo at nag-ayos ng sarili upang hindi mag-worry at mag-isip na may pinagdadaanan ako. Kasama ng kuya mo. Uuwi din sila mamaya. Don't worry. Humakbang itong palapit at mahigpit akong niyakap. How are you, darling? Malambing na tanong nito sa akin. I'm fine. Hinaplos nito ang pisngi ko. Tapos si Daddy naman ang yumakap sa akin. I love you too, Daddy. Tugon ko rito. Lolo! Tiling ani ng mga anak ni Kea at Kuya H na tuwang-tuwa na bumaba ng hagdan habang nakaalalay ang mga yaya. Hihintayin ko na lang po muna sila. Tumango naman ang mga ito saka ako humakbang at tinungo ang pinto. Mahigit 1 oras ata ako nakatambay sa labas at matyagang naghihintay. Nang dumating ang sasakyan ni Kuya ay takang tiningnan ko ito. Nasaan ang mga anak ko? Kabadong tanong ko sa kapatid. Ngumiti naman ito sa akin at bahagyang tinapang ulo ko. Nasa bahay ni Rafael. What? Exaggerated na tanong ko rito. Kuya, this is not just about you. Go, puntahan mo sila. Mag-usap din kayo ni Rafael. Huwag hayaang mangibabaw ang galit. Hindi niyo maayos ito kung pareho kayong galit. Remember the twins. Mag-usap kayo para sa kanila. Alam ko namang ginagawa nito iyon para maging masaya na ako eh. Pero ang hirap naman kasing gawin noon. Susunduin ko mga anak ko.
Seryosong ani ko rito. Tinatawag ako nito pero hindi ko na ito pinansin. Sumakay ako sa kotse niya at ako na ang nag-drive. Alam kong ilang saglit lang ay darating na si Ashley. Tulog ang mga bata sa gitna ng kama ko. Kasalukuyang nandoon ang dalawang kasambahay at nagbabantay. Habang ako'y nandito sa pinto at naghihintay kay Ashley. Hinayaan ko lang ding bukas ang gate para diretso itong makapasok. Nang marinig ko ang sasakyan parating ay tahimik akong umusal ng panalangin. Gusto kong maayos ito. Gusto kong ilaban ang meron kami ni Ashley. Sana'y pumanig ang Diyos sa mga kahilingan at dasal ko. Galit na bumaba ng sasakyan si Ashley. Matalim ang tingin nito sa akin. Nasaan ang mga anak ko? Anak natin. Seryosong ani ko rito. Wala kang ambag sa kanila kung di sperm lang. Ilabas mo sila. Nakakatakot ito pero kailangan kong ilaban ang mga ito. Hindi pwedeng ito lang ang masunod. Sabi ni Boss H ay huwag daw ako matakot kay Ashley. Panghawakan ko raw ang pagiging ama ko sa mga bata. Bakit? Malaking ambag din naman yun Ani ko rito. Rafael! Mag-usap tayo. Hinawakan ko ito sa kamay ngunit mabilis na dumepensa ang babae. Mabilis nitong napilipit ang braso ko saka pinaikot ako. Dahilan kung bakit bumagsak ako. Napadaing ako dahil sa sakit ng pagbagsak ko tapos itong babaeng ito'y wala man lang reaksyon. Nasaan namang anak ko? Mariing ani ni Ashley. Tumayo ako't umayos ng tindig. Muli ko siyang hinawakan. This time ay hindi ko na hinayaan pang maibalibag niya ako. Mahigpit ang hawak ko at tinila ko siya patungo sa garden. Ano ba? Sigaw nito sa akin pero bago pa ito makapagwalay mabilis kong inilapat ang labi sa mga labi nito. Akala ko itutulak niya ako pero agad naman itong sinunggaban ang labi ko. May pumapatak na luha sa mga mata nito pero pinagbuti ko lang ang paghalik dito. Kailangan muna nitong kumalma. Baka maibalik na naman ako sa ospital kapag muli na naman ako nitong ibalibag. Rafael! I love you, Ashley. Ani ko sa pagitan ng mga halik namin sa isa't isa. Mabilis na nangunyapit ito sa akin. Hinawakan ko naman ang pangupo nito at iniangat siya. Agad na pumulupot sa bewang ko mga binti niya, saka ako humakbang patungo sa bench. Mukhang ito lang ang way para kumalma kaming pareho sa emosyong nag-uumapaw sa dibdib namin. Napaungol kami tanda ng walang kapatay na sarap matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan namin. Sapat na siguro ito. Siguro na may titigil ka na at lulubayan mo na kami ng mga anak ko. Seryosong ani Ashley. Parang ipinaparating na quits na kami. That will never happen. No, hindi ito magiging sapat. Bubuuin natin ang pamilya natin kasama ang kambal. Kikilalanin nila akong ama. Magsasama tayo. Dahil oras na ilayo mo sila sa akin, ilalaban ko ang karapatan ko sa kanila. Sa kahit na anong paraan. Mariing ani ko rito. Palagi na lang ito ang may say sa mga bagay-bagay. This time ako na may magdidesisyon para sa amin dalawa at sa kambal namin. Mommy! Sabay natili ni Syke and Anshil at patakbong lumapit sa akin. Mahigpit na yakap ang isinukli ko sa mga ito. Namiss ka po namin, Mommy. Malambing na ani Anshil sa akin. Humalik pa ito sa pisngi ko. Miss na miss din kayo ng Mommy. Gusto niyo na bang umuwi? Gusto niyo na bang makita ang Auntie Kaya at ang mga cousin ninyo? Masiglang ani ko rito. Tumikim naman agad si Rafael. No, Mommy. Sabi ni Mr. Uncle. Oops. Hindi na namin pala siya Mr. Uncle. Daddy na raw namin siya. Sabi niya dito lang daw muna tayo sa house niya. Talaga? Kung wala lang sarap ko ang mga anak ko, tiyak kung masasapa ko na ang lalaki. Pala desisyon itong masyado. Mommy, I think hindi mo gustong idea na magstay tayo rito. Me too. I don't know him po. Mukha siyang mabait. But he is not my father, right? Si Anshel pa talaga ang kumastyon sa pagiging ama ni Rafael. Sa bagay mukha lang naman ang pagkakapareho nilang dalawa. Saka mailap sa mga bagong tao, itong panganay sa kambal. Nang sulipan ko si Rafael ay napansin ko mabilis nitong pagkurap. Waring pinipigil ang sarili na maluha. Kids, pwede ba sumama muna kayo sa mga ate? Mag-uusap lang kaming dalawa. Sabay turo ko kay Rafael. Mommy, I don't want to stay here. Can you please call Uncle H? Sa house na lang po niya ako. Napatingin ulit ako kay Rafael. Sige, ipapasundo ko kayo. Pero pwede bang maiwan sa Mommy? Need kasi namin mag-usap. Nakikiusap ang tinig ng lalaki sa mga anak ko. Agad namang tumango ang mga ito. Ako na lang maghahatid sa kanila.
Kaso umiling ang lalaki. Ipahatid natin sila. Giit nito. Wala na rin akong nagawa. Dumating sila Daddy at Kuya H. Kinuha ang mga bata. Tuwan-tuwa pan sumama ang mga ito. Naiwan kami ni Rafael dahil pati kasambahay ay pinaalis nito. Tabitha, close all the doors. Agad kong tiningnan ang malaking pinto rito sa sala. Hey! Puna ko rito. Kung kailang i-lockdown ang buong mansyon ko, makatiyak lang na hindi ka makakatakas habang inaayos natin ang anumang meron sa atin. Kahit abutin pa tayo na 1 taon dito'y ayos lang. Alam mo naman sigurong madali lang para sa akin na tumakas, right? Naghahamong tanong ko rito. Ibig sabihin lang, kung pinili mong tumakas ay mas pinipili mong tapusin ng sa atin. Biglang lumukot ang tinig nito. Kasi wala naman ang tayo. Paano wala? Magiging desperado ba ako ngayon sa harap mo kung wala? Hindi kita maintindihan eh. Hindi ko naman ginustong magka-amnesia eh. Ikaw nga itong para kong iniwan sa ere after ako ma-hospital. Masama ang loob na nito. Pinagtabuyan ako ng lolo mo. Sigaw ko naman dito. Hindi naman kita gustong iwan nun eh. Pero wala akong choice kundi iwan ka. Lalo't bumalik na sa alaala ko yung masamang nakaraan ko. Sabihin na lang natin na hindi ka nagka-amnesia noon. Tapos nalaman mo na may masama akong nakaraan. That time ba kaya mo ko tanggapin? Kaya mo bang tanggapin ang babaeng akala may taga-bundok nagpili pero isa palang kriminal? Tell me! Bakit kasi pinangunahan mo ako? Ikaw man si Rachel na walang alam o si Ashley na kapatid ni Boss H, ikaw pa rin naman yun. Ikaw pa rin naman yung paulit-ulit kong pinili. Frustrated na nito. I understand na ginawa mo yun kasi may possibility na hindi matanggap ng utak ko. Tapos tuluyan kitang makalimutan pero kita mo naman kahit nagka-amnesia ko, diba? Sa'yo ko pa rin ibinigay yung puso ko. Ikaw pa rin yung minahal ko. Imbes na wakasan ito, bakit hindi lang natin ayusin? Nagkakaisip yung mga anak natin na ganito ang sitwasyon. Sa tingin mo, deserve ko ba na hindi kilalanin ng mga anak ko? Si Anshil, kahit nakita niyang magkamukha kami pero see his reaction? Kasi nga naman hindi ako naging ama sa kanila. Hindi pa nila naranasan na maging ama ako sa kanila. Kailangan ba maging unfair ka pagdating sa kanila? Hindi ako unfair, Rafael. Ginawa ko lang yun para protektahan sila. Protektahan kanino? Sa akin? Sa tingin mo ba kaya ko silang ilagay sa kapahamakan? Sa tingin mo ba pababayaan ko sila? Umiiyak na tanong nito sa akin. Sa ama mo. Humina ang tinig na ani ko rito. Sa tingin mo hahayaan ko yung mangyari? Ngayon pa na alam ko na kung gaano kademonyo ang ama ko. Napatingin ako kay Rafael. Sinabi na ni Boss H ang mga dapat kong malaman, Ashley. Hindi naman ako sanggol na kailangan yung i-baby. Kaya ko rin naman kayong protektahan. Rafael, ang problema kasi sa inyo, minamalit niyo ako. Gago mo, ang laki-laki mo nga no? Inis na ani ko rito. Yung madramang sagutan ay biglang nabago dahil sa binitawan naming salita. Napatingin ito sa akin na hindi makapaniwala. Yun na nga eh, ang laki-laki ko, tapos takot kang mag-take risk. Ayaw mo ba na masarap na buhay sa piling ko? Kahit maglaban ng panty mo'y willing kong gawin. Kahit ako na rin magluto ng pagkain, maglinis ng bahay, kahit ako pa magpaligo sa'yo, willing akong gawin ang lahat. Ganun kita kamahal. Bakit galit ka? Sigaw ko rito kasi parang gigil na gigil ito. Ikaw itong galit. Ikaw ito sumisigaw. Pero kung ipagsigawan ko ba na mahal kita, wala namang mali roon. Napahagulhol na ako ng iyak. Humakbang itong palapit sa akin at mahigpit akong niyakap. I'm sorry kung napagsalitaan kita ng ganoon. Hindi excuse na may masama ako nakaraan dahil sa mga partner ng mga magulang ko. Hindi mo deserve ang mga salitang binitawan ko sa'yo. Ako itong gago. Gago. Sobrang gago. Lumuhod pa ito sa yumakap sa bewang ko. Rafael, I'm sorry please. Ayusin natin to, babe. Binibini ko, nagmamakaawa ko sa'yo. Ayusin natin to. Gusto kong mabuo ang pamilya natin. Gusto kong mabigyan ng pamilya yung mga anak ko na hindi ko naranasan sa pamilya ko. Ayokong matulad sila sa amin ni Bianca. Lumuhod na rin ako at mahigpit itong niyakap. I'm sorry, Rafael. I'm sorry. Mahal na mahal kita. Sinserong anito na mas sumigpit ang yakap sa akin. Pero
Anong ama mo, Rafael? Hindi namin siya pwedeng hayaan na lang sa mga masasama niyang balak. Hindi ko naman kayo pipigilan sa kung ano man maging desisyon niyo. Yes, he's my father. Pero hindi naman talaga siya naging ama sa amin ni Bianca. Kung ano man ang kasalanan niya, dapat niyang pagbayaran. Alam mo, kapag ibinigay namin siya kay Lady A, hindi na namin hawak ang huling desisyon pagdating sa kanya. I don't care. Natigilan kami nang tumunog ang phone ko. Agad akong kumala sa yakap nito at mabilis iyong sinagot. Kuya, pinatay ng mga tauhan ni Lucifer Macbeth at Odette ang lahat ng tauhang nagbabantay sa kanila. Napasingap ako sa labis na gulat. Alam kong narinig ni Rafael ang balitang sinabi ng kapatid ko sa akin. What? Ani Rafaela. Tiyak na gulat ito sa narinig niya. Hindi namin alam kung sino nagpadala ng backup sa kanila. Sumugod sa safe house ang mga natitirang tauhan ni Grace at itinakas ang ama ni Rafael at sa Odette. Pupunta na ako dyan, kuya. Sasama ako. Giit agad ni Rafaela. Magbantay ka muna ng mga anak natin. Ibang laban ito, Rafael. Hindi kita mapapayagan na samahan ako sa laban na ito. Seryosong ani ko sa lalaki. Hihintayin kita, Ashley. Sakay binaba ni kuya ang tawag. Ito na ang tunay na laban. Kung magbago na naman ang isip mo, tapos hindi mo na ako matanggap dahil muli kong dinumihan ng dugo ang kamay ko, mauunawaan kita. Ngumiti ako rito, pero huwag ka mag-alala. Ipakikilala kita sa mga anak ko. Iniwan namin si Rafael at ang kambal kina Kea. Hindi pwedeng sumama si Kea ngayon kaya naman lumarga kami ni Kuya H kasama ang mga tauhan. Narinig ko kaninang isinigaw ni Kea na natawagan na nito ang lolo niya. Si Kuya naman ay na-inform na ang mga tauhan ni Lady A. This is it. Ang all-out war na ninanais ni Lucifer Macbeth. Ibibigay na namin sa kanya. Lady A, nasan si Rondel at Clemera? Tanong ko sa babae na sumalubong sa akin. Narating namin ang isang gusali kung saan ayon sa babae ay dito daw tumakbo ang grupo nila Lucifer. Nasa safe house. Huwag ka mag-alala. Hindi na natin sila kalaban ngayon. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon pero mabuti naman nabawasan na ang alalahanin. Ashley, hindi ka papasok. Paalala ni Kuya H sa akin. Don't worry, hindi ko kailangan gawin iyon. Saktong may lumapit sa amin at iniabot ang extra sniper rifle. Ito ang specialty ko, kuya. Confident ani ko sa katinalikuran ng mga ito. Dalawa kaming nagtungo sa kabilang gusali. May hostage daw ngayon si Lucifer. Dalawa sa tauhan ni Kuya H na sugatan. Mahigit 20 ang sumugod. 15 ang buhay. Plus yung 2 bihag nila. Imporma sa amin ni Garrett. Mabilis na inakyat namin ang katapat na gusali. Pumosisyon kami ng babaeng hindi ko talaga kilala pero isa ito sa kasama ko noong may hostage taking sa eskwelahan. Opo! Nag-aalala ang bungad ni Lolo sa akin. Nagpapahinga na ang mga bata kaya naman tinawagan ko ang matanda. Lo, I'm sorry. Hindi ko pa man sinasabi ang reason ng pagtawag ko humingi na agad ito ng tawad. I'm sorry kung pinalabas kong peke ang mga alaalang paulit-ulit mong sinabi sa akin noon. I'm sorry dahil nagsinungaling ako. I'm sorry dahil inutusan ko ang mga kaibigan mo na magsinungaling. I'm sorry kung pinagtulakan ko ang babaeng mahal mo noon sa ospital. Bakit mo ginawa iyon, Lo? Dahil akala ko pinoprotektahan kita sa ganoong paraan. Nagkamali ako. Kasi yung babaeng pinagtulakan ko noon ay siya ngayon pumoprotekta sa'yo. Paano niyong nalaman ang bagay na iyan? Matagal na kami nagkakausap ni Ashley. Siya nagsabi sa akin ng mga dapat kong gawin para maprotektahan ang company. Alam niyo po ba ang ginagawa ni Daddy? Yung mga plano niya? Yes, iho. Kaya pumayag din ako kay Ashley na makuha niya ang lupain na pinakaasam-asam ng daddy mo. Plano niyang bumuo na isang drug den. Kung saan gagamitin niyang panakaputas ang bubuin niyang foundation. He's sick in the head. Hindi ko na siya matutulungan pa oras na sumabit siya sa kalokohan niyang iyon. Hindi ko pagtatakpan ang kagaguhan niya. Lo, kung ano man mangyari kay Daddy, ginusto niya iyon. Yeah, I'm sorry, Apo. Marami pa tayong dapat na pag-usapan, Lo, pero hindi sapat na sa phone lang tayo mag-usap. I understand. Bibisitahin kita sa mansion mo. Sana ipapasukin mo ako. I will, Lo. Ipakikilala ko rin po kayo sa mga apo niyo. Na-excite na ani ko. Kanino? Kay Syke at Anshel? Nakilala ko na sila.
Pagyayabang ng lolo ko na ikinasalubong ng kilay ko. What? Gulat na ani ko rito. Noong nag-meet kami ni Ashley, pinakilala niya mga bata. Sa Monsters Restaurant pa nga iyon. Tom, nandun din ako noon. Tumawa ang matanda. Napakaswerte mo iyo na si Ashley, Rachel ang minahal mo. Handa niyang gawin ang lahat para sa'yo. Napangiti ako. Ako rin naman, Lo. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Sa kanila ng mga anak ko. Alam ko malabo kang matulad sa iyong ama. Kayo ni Bianca. Hindi kayo matutulad sa kanila. Maganda ang nakikita kong path ninyo. Of course. The best ka kasi na naging guardian namin, ng kapatid ko. Usap tayo kapag pumunta ako rito. Oo, iho. Masaya ako para sa'yo. Ramdam ko naman sa boses nito ang galak. Nang ibaba ko ang tawag ay bumalik ako sa silid ng mga bata. Inabutan ko na pilit nagsusumiksik si Bunsoy sa gitnang pwesto. Akmang kukunin ko ang baboy nang yumakap si Anshil sa baboy. Tapos humiga na ng tuluyan si Bunsoy. Ayos lang yan, sir. Singit ng yaya na nakita ata ang shock na reaksyon ko. Magpahinga rin muna kayo, sir. Mamaya pa magigising ang mga iyan. Tumango naman ako rito at pupuntahan ko na lang si Kea para makibalita. One down. Mahinang usal ko na matsyampuhan ko ang bantay sa rooftop. May sniper din sila pero mas mabilis naming nahanap ang pwesto nito. Sa pulso noo ang sniper bago pa nito nahanap ang pwesto namin. Mabilis na inasinta ko rin ang backup nito pero mas mabilis ang babaeng kasama ko. Nice one. Puri ko rito saka kami nagpatuloy sa paglilinis ng kalat. Nang sunod-sunod na makakuha ng pagkakataon na hindi namin iyon pinalampas. Hindi kami nandito para lang magsayang ng oras namin. May 2 tauhan pa si Kuya H na umaasang maiiligtas sila. Sino papasok sa loob? Curious na tanong ko. Tiyak namang hindi lahat ay maitutumba namin sa pwestong ito. Kakailanganin pa rin na may pumasok. Sina Lady A. Masyado naman yatang hands-on ang babaeng iyon sa trabahong ito. Papasok din ako. May gusto lang akong kumpirmahin sa lalaki. Iniwan ko ang pwesto ko at dali-daling bumaba ng gusali. Hindi ako dumaan sa harap kung saan nandoon ang kuya ko at ang ibang tauhan. Ang ibinigay kanina ni kuya na barila pagkasakay ko ng sakyan ng tanging hawak ko ngayon. Ilan na lang naman ang natitira. Base sa putukan din na naririnig ko itiyak na iilan na lang ang nakatayo sa mga kasamahan ni Lucifer Macbeth. Pero nasa unang palapag pa lang ako ay nakita ko na si Lucifer na mukhang balak nang tumakas na mag-isa. Mabilis ako nagkubli nang tumapat ito sa pwesto ko ay mabilis ko itong pinatida. Bagsak ang lalaki. Bago pa ito makabawi, sa labis na gulat at sakit ng pagkabagsak nito ay itinutok ko na sa bibig nito ang barila. Agad namang nagtaas ng kamay ang lalaki na waring sinasabing hindi siya manlalaban. Pahila ko siyang dinala sa basement ng abandonadong gusali. Hindi ito makahingi ng tulong dahil sa baril na nakapasak sa bibig nito. Magaling lang at matapang matanda kapag may mga nakabuntot itong tauhan pero ngayon wala itong maipagyayabang sa akin. May gusto lang ako malaman bago kita i-forward sa mga pulis. Tell me, ikaw ba natangkas sa buhay ni Rafael? Tanong ko rito. Anak nito iyon. Hindi ko tiyak kung kaya nitong gawa ng masama ang mga anak nito pero gusto ko lang masagot ang mga tanong sa isip ko. Inalis ko ang baril sa bibig nito pero pinanatili kong nakatutok sa sentido niya ang baril ko. Ano ko yun? Hindi ko yung magagawa sa kanya? Giit ng matanda. Ang hirap nitong paniwalaan dahil ang daming buhay rin ng ibang anak ang sinira nito. May mga magulang na umaasa pang makakabalik sa poder nila. Pero isa itong demonyo na talagang tinulungan si Miss Grace na payabungin pa ang sindikato nila. Mga demonyo. Noong bago kami nagkakilala may tama sa binti ang anak mo. Pinagtangkaan siyang patayin noong mga panahon na iyon. Noong bumaba kami ng bundok, binaril naman siya sa ulo. Sino may gawa noon? Tanong ko rito. Tinanong ko pa talaga kahit kilala ko naman na. Hindi ko sabi alam. Gigil na sagot ng lalaki. Hindi mo alam? O ayaw mo lang aminin ko sino? Umiling ito. Hindi kaya Steve ang pangalan nun? Nakangisim panguhuli ko rito. Nalaka ang mata nito at mabilis na umiling. Hindi yan magagawa ni Steve sa mga anak ko. Kahit anak-anakan lang nito ay handa nitong pagtakpan. Nakakatawa ito. Pinabayaan nito mga tunay na anak tapos anak ng iba ang inalagaan. Ayos lang naman iyon. Kung mag-aalaga ka ng anak ng iba basta hindi mo pababayaan ang sarili mong anak. Pero ito, ibang-iba ito. Wala itong kwentang ama.
Masyadong matayog ang ambisyon nitong bumuo ng panibagong foundation na tiyak na sisira sa libu-libong kabataan at gagamitin pang panakipbutas upang maitayo ang isang malaking drug den. Are you sure? Tanong ko rito. Yes. Mukhang malaki ang tiwala nito sa anak-anakan nito. How about, panoorin mo ito? Nakangising inilabas ko ang phone at iniabot dito. Nakuha sa cellphone ni Odette ang video na iyon noong kinuha ni Kuya H ang mga ito. Chuck, nababaliktad sa iyong ama-amahan mo. Oras na malaman na ikaw ang nagtangka sa buhay ni Rafael. Tiyak din na isusumpa ka niya. Oras na malaman niya na pinagbabalakan mo ng masama sa Bianca. Hindi malalaman ni Dad iyan? Ako pa ba? Malinis akong trabaho. Hindi ako mahuhulog sa ginawa kong patibong. Chuck, na ibubuhos nila ang lahat ng sisi kay Dad. After all, si Dad naman ay pinakamalaking kasalanan sa pamilya Macbeth. Isinara ko ang phone at nginisiyan nito. Tom, Steve! Gigil na hiyaw ng matanda. Demonyo ko, pero gusto kong makita kung gaano ka kademonyo. Itumba mo si Steve para makatiyak na ligtas ang dalawa mong anak. Huwag mong hintayin na mahuli ang lahat. Ibinaba ko ang baril ko. Mukhang nawala na sa katinuan ang lalaki sa labis na galit niya. Pakiramdam siguro nito'y trinidor ito ng kanyang anak-anakan na kinalingan niya imbes na mga tunay na anak. Ang pinaglaanan ng oras. Agad na tumakbo ang lalaki. Pinanood ko lang itong tumakas. Bahagyang gumuhit ang ngisi sa labi ko. Steve! Steve! Malakas na hiyaw ko sa aking anak pagpasok ko ng kondo nito. Agad na naitulak ng anak-anakan ko ang babaeng nakapatong dito dahil sa bigla kong pagpasok. Dad! Thank God you're fine! Akala ko'y itinumba ka na ng mga demonyong iyon. Dali-dali nagbihis ang babaeng kanina lang ay nasa ibabaw na lalaki at tumalilis. Kung demonyo ko'y mas demonyo ka pala. Nawala ang naglalarong ngisi sa labi nito dahil sa tinuran ko. What? Saka ko lang inilabas ang baril na nakatago sa akin likuran at itinutok dito. Agad na napatayo ang lalaki at nagkubli sa likod ng couch. Dad, it's me! Bakit mo ko tinututukan yan? Takot na ani ng lalaki. Pero hindi ko mapapalampas ang nalaman ko. Hindi ako naging mabuting ama kay Rafael at Bianca pero hindi pumasok sa isip ko na gawan ang mga ito ng maglalagay sa kanila sa kapahamakan. Nagpaputok ako ng barila. Napasigaw ang lalaki sa labis na gulat. Tapos gumapang ito patungo sa daan sa balcony. Sumunod ako rito habang nakatutok pa rin ang baril ko rito. Dad! Papatayin kitang gago ka! Papatayin kita! Hiyaw ko rito. Galit na galit ako. Bakit ba nagagalit ka? Ginawa ko lang naman yung hindi mo kayang gawin. Saka sinira mo rin naman ang buhay nila noon. Bakit ganyan ang reaksyon mo ngayon? Huwag ka na magpanggap. Alam ko naman na hindi mo sila pinahalagahan. Nakangisi ng ani to. Tumayo na rin ito kahit walang saplot. Mga anak ko yun. Anak? Pero iniwan mo sila. Kaya tama lang na gawin ko yun sa kanila para hindi ka na mag-guilt sa ginawa mong pangiiwan sa kanila. Tama lang naman yun kasi kami na nila mo may pinili mo. Dad, akin yung baril. Mabilis nitong sinunggaban ng baril na hawak ko. Nagpambuno kami nito. Malakas ang lalaki kaya naman nakuha nitong pagpalitin ang pwesto ng barila. Ngayon ay sa akin ay yun nakatutok habang pilit pa rin kaming nagpapambuno nito. Mabilis kong kinilabit ang gatilyo ng baril nang maitutok ko iyon sa matanda. Pero kusa ko rin nabitawan na makitang dilat na bumagsak ito. Agad na umagos ang dugo. Butas ang noo. Dad! Nanginig sa labis na takot na napaatras ako patungo sa balcony. Nakatitig ito sa akin. Puno ng galit ang mga mata. Sa labis na pagkatarantay bastan lang sumampa ko sa railings ng balcony at tumalon. Hindi talaga namin mahanap si Lucifer. Hingal na imporma ng tauhan pagkatapos libutin ang buong gusali. Naihanay na sa labas ng gusali ang mga na-recover na mga bangkay ng mga tauhan. Kasama doon si Odette. Ligtas din ang 2 tauhan na hinostage ng mga ito. Track him down. Garrett. Utos na Lady A sa tauhan nito. Yes, Lady A. Maaari na kayong umuwi, Hendrix. Kami nang bahala maglinis dito. Tinapik ng babae ang balikat ni Kuya at saka umalis. Inakbayan naman ako ng aking kapatid at inalalayang paalis. Anong ginawa mo kay Lucifer? Tanong ni Kuya H sa akin. Wala naman. Sinabi ko lang na ang anak-anakan niya nagtangka sa buhay ng tunay niyang mga anak. Parang nasiraan ang ulo sa labis na galit nung nalaman niya iyon. Saka siya tumakas.
Nagkatinginan kami ni Kuya H nang mag-ring ang phone ko. Go, answer it. Udyok nito sa akin. Ashley, tinig iyon ni Rafael. Bakit ka napatawag? Tanong ko sa lalaki. Nasaan niyo si Daddy? What do you mean? Takang tanong ko rito. He's dead. What? Gulat na ani ko rito. Steve too. Nasaan ka ngayon, Rafael? Tanong ko sa lalaki. Nandito pa ako sa bahay ni Boss H. Napanood ko lang sa news. Pagkarinig ni Kuya noon ay agad niyang hinanap ang news na tinutukoy ni Rafael.